Ang ating identity o pagkakakilanlan ay isang napakahalagang bagay sa atin bilang isang tao. Ano ang pagkakilala sa iyo ng mga tao? Mabuti ba ang iyong reputasyon? At sino ba talaga tayo ayon sa paglalang sa atin ng Diyos? At ano ba ang ating tunay na likas o pagkatao nang tayo'y lalangin ng pasimula? Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio. Samahan po ninyo ako dito sa Simula, Usapang Senior. Pag-ibig na walang maliw, pagpapalang walang tigil, dating pusong may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po sa inyong lahat. At kung ano ba pong oras sa inyo ngayong lugar, wini-welcome po kayong lahat sa ating program, Simula, Usapang Senior. Inyo po itong masusubaybayan tuwing araw ng Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios, ang inyong kaibigan, at ang ating pong programa ay mabuting kasama. Kaya anuman pong inyong ginagawa ngayon, saan man kayo naroroon, kung kayo may nasa tahanan o nasa inyong gawain or trabaho or lansangan, diyan lang po kayo. Samahan po ninyo kami dito sa aming program. At tayo'y muling mag-uusap-usap tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa ating mabuhay bilang mga senior citizen, at hindi lang para sa senior, at gayon din para sa ating kalusugan, para po sa lahat, no? At ano man ang pati pa po yung ating pagbabago ng kaisipan. Napakahalaga po yung pananaw. Ayusin po natin, kaya ang programa po ay punong-puno ng mga kaalaman at of course na mga karunungan, no, na higit sa lahat nanggagaling sa banal na kasulatan, at of course mga bagong findings ayon sa researches o sa siyensya. Kaya po, wala po kayong gagawin kundi diyan lang po kayo, samahan nyo kami, at lagi kong ina-advise, no, na lagi kayong magbaon na isang basong tubig. Uminom po tayo habang kayo ay nakikinig o nakikipag-ugnayan sa atin dito sa ating programa. Kaya welcome pong muli ngayon sa inyong lahat. At nais kong batiin ang ating mga kaibigan sa International Church of SDA sa Evanston, Illinois, USA. Welcome po. And Naperville Remnant Film Church. Diyan po sa Chicago, Illinois, USA din. Welcome po. And to my brother, Pastor Sam and Rina Barrios and family, kumusta po kayo ngayon? At of course, nice kong batiin ang ating mga patuloy na taga-subaybay from iba-ibang mga location. Si Luz Pusing, Lucy Kiabang, welcome po. Ging Gloria Martiliano, Mary Grace Acosta, Ulpindo. Sir Linda Basilisco, kumusta po kayo? Gracia Dei. Gayan din si Ayen Asek, Helen Aguilar, Crescencia Ordonez Pascua. Of course, we have
laging nating kasama yan si Lioby Cabañez, Rebecca Iborra, and Leti Sampang. Shout out daw kay Zenny Moser from Ohio, USA. Ganon din kay Beth Villapuerte sa Balayan, Batangas, at kay Darlene Ojero sa Tangalan, Aklan. So welcome po kayo, at sa aking kaibigan si Rose Arrogante from Canada. At ngayon din po, nais kong patuloy na pasalamatan at nais kong batiin. Salamat po sa inyong mga suporta at mga panalangin ang Morning View Seventh-day Adventist Church. At andyan po ay nais kong i-congratulate si Ma'am Ruth Galang ng Heritage Spring Homes, na siya ang bagong presidente ng senior citizen ng Heritage Spring Homes Subdivision. Congratulations po at sa lahat ng mga officers, no? At nice kong banggitin at titingnan natin kung sino-sino itong pwede natin banggitin sa mga officers ng Spring Homes Senior Association. At okay, nice kong okay, ang of course ang kanilang treasurer na si Dr. Teresa Luna. Welcome po, Dr. The Secretary, Ami Cordial, Auditor, Edna de la Peña, the PRO, si Juanito Villanueva, and of course, yung predecessor ni Ma'am Ruth. Ayan, okay, si Evelyn Alcoriza. Welcome po, Ma'am Alcoriza, and as being the advisor of the Heritage Spring Homes Senior Citizens Association. Welcome po kayo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At nais ko rin banggitin ang Morning View Charobics team. Ito yung aking mga barkada dito sa aming subdivision dito sa Puting Kahoy, Silang, Cavite. Welcome po kayong lahat at sana po ay patuloy kayong nasa magandang kalusugan, okay? At alam natin na napaka-active na bawat isa sa inyo. Salamat din po sa inyong suporta. Kaya ngayon po, pag-uusapan natin yung bagay na identity. Ayan, ano bang identity? Pagkakakilanlan. Wala akong maisip na Tagalog yan. Sino ka ba? Okay, ano ang pagkakilala sa iyo ng mga tao? Napakahalaga po yan at maidudugtong natin yan pagka sa sinabi identity. Sino ka? Ano ang iyong reputasyon? Ikaw ba ay taong may mabuting kalooban, marangal, tapat ka ba? Ikaw ba ay mabuting leader, mabuting kapitbahay? O kaya matalino ka ba? Maraming mga maraming mga katangian na pwede nang isipin sa atin at ilagay ng mga tao sa atin. Pero ang pag-aaralan natin, ano ba talaga yung ating likas ng nilikha tayo ng Diyos? Siguro doon tayo magsisimula kasi ang ating programa nga ay simula. Dapat alam natin ang ating origin. Alam niyo, pag pinag-usapan ng origin, ayun yung ating simula, ayun yung ating pinanggalingan, ayun ang ating, shall we say, identity, malalaman natin, pati yung nature natin. Sino ba talaga tayo? Kasi ngayon, alam po ninyo, ito po yung, kaya ito po ang aking naging topic kasi naging topic din po ito sa aming devotional, na pinag-uusapan kasi yung identity natin. Ano ba ang pagkakilala ng mga tao sa atin? At dahil sa panahon ngayon, alam po ninyo, sa panahon ngayon, sa amin ganun, maraming tao ang nabubuhay sa false identity. O kaya anong tawag natin dyan? Parang hindi totoong pagkakakilala pagkukunwari. That's a very, the synonym, no? Pagkukunwari, parang hindi totoo, nagpapa-impress. Anyway, ito po ay realidad, na kung magkamisan, binibase kasi natin ang ating identity dun sa gusto nating
isipin ng tao sa atin, no? Pero maganda po, balikan natin, ano ba dapat talaga ang ating identity sa Panginoon? Ano ba ang identity natin sa manlalalang? Sino ba tayo nung nilikha? Yan po yung ating pag-uusapan. Kaya, uminom na po kayo, dyan lang po kayo. Magbabalik po agad ang Simula Usapang Senior. Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life. Rose of Sharon, show me how to grow in beauty, God's sight. Fair as all 10,000, make me a reflection of your light. Day star shine on me, let your love shine through me in the night. Lord, I follow. Anywhere you open up the door, let your word speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Oh, days are shining on me. Let your love shine through me in the night. Lord, I've seen a world that's dying, wounded by the master of deceit. Groping in the darkness, haunted by the years of past defeat. But when I see you standing near me, Lord, shining with compassion in your eyes, days are shining on me. Let your love shine through me in the night. Follow. Anywhere you open up the door, let your words speak to me. Show me what I've never seen before. Lord, I want to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Days are shining on me. Let your love shine through me in the night. Days are shining on me.
Let your love shine through me in the night. Jesus, shine on me. Let your love shine through me in the night. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior, tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rom Barrios, ang inyong kaibigan, senior citizen na po. Kaya magkakaunawaan po tayo sa ating pag-uusapan ngayon. Kasi I don't know kung meron na bang lately or within the year no, na nakaraan, napag-usapan nyo ba o naisip nyo ba yung tungkol sa ating nature bilang tao? Ano ba talaga ang likas natin? At bakit may mga tao na kumagkaminsan hinahangaan natin? Pero kumagkaminsan nakikita natin na parang hindi tawag natin authentic, para hindi totoo yung nakikita natin. Pero ang totoo po, no? Kaya babalikan po natin pinanggalingan. Paano tayo nilalang ba ng Panginoon? At bakit ngayon nagkakaproblema tayo pag pinag-usapan na yung identity? Where meron pa nga identity crisis, no? Bakit naging suliranin natin may mga taong ang identity nila hindi mabuti? Pero may mga tao naman talaga na very consistent, talagang mabuti ang kanilang reputasyon o yung pagkatao. Pero we're not talking of reputation muna. Kasi yung reputation, ayun na po yung nakikita ng mga tao sa iyo. Reputasyon mo yun as far as your other people are concerned. Pero ano ba talaga yung pinagsimula natin? Kaya pag-uusapan po natin yan. Unang-una, okay, handa na po ba kayo? Okay, simulan natin sa paglalang. Nang nilalang ng Diyos, no, ang langit at lupa sa loob ng loob ng one week cycle, no, ng paglalang. Nung ika-6 na araw ay nilalang ng Panginoon ng tao, kakaiba doon sa mga hayop dahil yung lahat ng mga bagay na nauna, for 1, 2, 3, 4, yung mga naunang mga bagay sa creation ay nalalang yun sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Kaya nung 6th day, okay, matapos lalangin ng mga hayop, sabihin ng Panginoon na magkaroon, nung ang tao na, sabi niya ganun, let us make man, likhain natin ng tao. Kausap niya yung triune God, no? Magkakasama sila. Yung Holy Trinity, let us make man in our image. Paano nilikha? Sa imahin ng ating Diyos. Ano ibig sabihin nun? Although hindi natin alam kung ano talaga image ng Diyos. Pero para sa akin siguro, dahil hindi natin nakita ang Diyos at wala tayong preba kung ano talaga hitsura ng ating manlalalang, pero nilikha daw tayo sa kanya imahin. Siguro tingnan na lang natin to sa yung ating nature, no? Ibig sabihin yung bagay na hindi na natin nakikita. Ano yung mga bagay, yung mga karakter, katulad ng karakter, hindi natin nakikita, katulad ng kaisipan, no? So that means hindi tayo nilikha ng Panginoon katulad na yung mga hayop, yung lower animals na walang tinatawag natin yung pag-iisip, walang power to choose. Ayan, pag-usapan natin yan last time. Pero marami tayong katangian na naminana sa ating manlalalang.
At isa na dyan yung ating mabuting kaisipan and our divine nature. Kaya nilikha tayo ng ating Panginoon, ng ating malalalang, tandaan po natin yan, perfect. Perfect po. Ibig sabihin, sino ba naman ang likhain na gaya nung Diyos, di ba? God is perfect. God is powerful. Ibig sabihin, powerful din tayo. Kung ang Panginoon nag-create, pwede rin tayo mag-create, di ba? Para sa akin, ayun yung mga natural na, ayun yung likas natin nung nilikha tayo ng Panginoon. Wala pong wala pong bahid ng kapintasan, kaya perfect nga. 'Di ba? And then nang dumating ang kasalanan, ayun, dahil nga sa binigyan ng Diyos ng karapatan ng tao na mamili, no? Ang ating mga unang magulang kung mamimili ka ng pagsunod sa Diyos o pagsunod sa kaaway o sa tukso, o kaya pipiliin mo ba mabuti o pipiliin mo masama. Nagkataon po na pinili natin ang kasalanan. Opo, ang mali, no? Natukso. At dahilan sa kasalanan na yan, ito na ngayon na nangyari sa atin, nawala po ang original na image natin na gaya ng Diyos. Pero hindi ko na sinabing nawala totally. Pero naandyan pa rin. Pero nagkaroon na po dahilan sa kasalanan, nahaluan na po ng hindi mabuti ang ating image. Hindi po ba? At tanda natin, nagkasalan tao, nagkaroon tayo ng gap. Lumayo na sa atin ang langit. Ibig sabihin kung dati nakakausap natin mga magulang ang ating Panginoon, ang manlalalang na harap-harapan Facebook, ngayon nagkaroon na ng gap. Di ba? Nagtago pa nga sila, tumago sila sa Diyos. Ibig sabihin, humiwalay pa sila sa Diyos at tinaguan pa nila ang Diyos. Kaya, ayun po yung ating nangyari sa ating imahen. Di ba? Yun yung ating pero ang identity po natin originally ay ang ating manlalalang. Perfect, walang kapintasan. At ngayon, nung nagkasala, di ba, sila ay pinaalis doon sa paradise, sa paraiso. At mula noon, naghirap na ang tao, nakaranas na ng paghihirap. Kaya lahat na ay bago siya, lahat ng kakanin niya, pati nga yung childbirth, di ba? Kaya nga, pati yung panganganak talagang magli-labor talaga ang nanay. Pero noon talaga wala silang kahirap-hirap at walang kapintasan. Dahil nilikha nga sila ng Panginoon na walang kasalanan. Pero ang kasalanan nga naghiwalay. Kaya yan po ngayon ang ating struggle. Tayo ngayon lahat nagkasala, pero gumawa ang Panginoon ng paraan para maibalik. Okay? So ang ating ngayong purpose, ang ating mission ngayon, kailangan, sabi ng Panginoon, maibalik yung lost image na yun. Yan. Kaya ngayon, ang tayo, bawat sa atin ngayon, may kanya-kanya na tayo minsan ginagawang identity sa ating mga sarili. Ay kanya-kanya na tayong identity. Nandyan kaya may mga identity na mga magaganda, may identity din na minsan ay hindi magandang reputasyon. Ayan po, pag-uusapan po natin yan. Diyan lang po kayo. Magbabalik po muli ang Simula, Usapang Senior. When I look into your face, all I see is endless grace. All I want to do is give you cause to smile. In your eyes a treasure store I've never seen before, like a universe of love yet unexplored. But my eyes are filled with tears, and everything inside me quails with silent fears. Because I try,
but I'm not what I should be. And though I cry, I can never seem to see, and yet your voice in the silence of the deep rings true to me, saying I believe. And if you never learn to fly or walk upon the sea, I'll still believe in all that you can be. And you may fail me, but don't forget you bear my name still. I trust you and always will. Do you trust me? Then my tears are wiped away. In perfect confidence I say, all I want to do is give you cause to smile. In your eyes a treasure store I've never seen before, like a universe of love yet unexplored. Now I know I'm in your heart, and neither death nor hell can tear us two apart. And I might never learn to fly or walk upon the sea, yet you believe in all that I can be. You've never failed me. In darkest night you bear your signet still. I trust you and always will. I trust you and always will. But you're not even satisfied at this. You cannot rest, you will not miss. Your plan is not fulfilled until I'm safe at home with you. You spilled your blood to make me free. You'll make me all I'm supposed to be. And ever and forever, when I see your face, I'll sing your grace. And then I'll know I've learned to fly. I'll walk upon the sea, 'cause you believed in all that I could be. You've never failed me. In heaven bright you bear your signet still. I trust you and always will. I trust you and always will. I love you, 'cause you loved me. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo dito lamang sa AWR 89.1 FM tuwing, tandaan po niyo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kaya pakishare po at please also visit or like our Facebook and YouTube channels. Ako, ano pa yan? You have to like it, you have to, i-share po ninyo, ha? At ito po ay napakagandang programa para po to sa lahat. Hindi lang po sa mga senior, para po to sa lahat. Okay? And of course, subscribe, like, and share. Ayan. At dyan po ay
patuloy ninyo makikita rin pati yung ating mga previous episodes. Okay? So, welcome po. At kung meron po kayo mga comment o katanungan o mga request, nais kong banggitin ang aming mga numero para po sa inyo, 0917-1742-777. At ulitin ko, 0917-1742-777. Gayon din ang 0918, okay, 9447891. Again, 0918-9447-891. So, hintayin po namin ang inyong mga comment. Pati po yung mga request at inyong mga suggestions sa amin. So, patuloy po natin pinag-uusapan ngayon yung ating identity, no, bilang mga tao na napakahalaga. No, at ngayon nga, ano ba ang pagkakilala sa atin? O halimbawa, tanungin ko kayo ngayon, ano po ang pagkakilala sa iyo ng mga tao? Yung po bang identity na yun, ayun po ba yung saan po nang galing? At ano pong basihan ng identity na pinakikita nyo? Okay? Kasi ngayon po, sabi nila, ay napakaraming uri ng identity. Ibig sabihin, bawat tao may kanya-kanyang gusto ipa-impress sa mga tao tungkol sa kanila. Itong huli kong experience hindi pala huli to, nung isa pang before the last engagement ko sa lecture, no, or seminar. Alam nyo, pinaghandaan ko po yung seminar. Pinaghandaan ko po talaga ang seminar at talagang in-spend ko maraming panahon sa paghahanda kasi training nga yun, seminar, dapat prepared kayo. Pero nung time ng schedule ng seminar, hindi ko alam, no, nagkaroon ng aberya sa biyahe o na-late po ako sa appointment. Ibig sabihin nakapag-start na po, nakapag-opening program na yung pero meron pa namang bago ako. Pero ibig ko sabihin, ang target ko noon ay makarating ako doon at least 1 hour or maybe the least is 30 minutes before the opening, no, the opening of the seminar. Alam po niyo, nalungkot ako dahil siguro talagang napakalayo at maraming unexpected na mga sitwasyon ay para bang lahat ng pinaghandaan ko nung mga nakaraang ng buwan na nakaraan na para sa seminar ay parang nanghina ako, parang nanghinayang ako dahil unang-una hindi ko na natupad yung maganda na kailangan mapakita ko na maganda ang aking reputasyon, no, na I'm a professional speaker kasi sa mga speakers dapat professional ka eh. Tapos ready ka, hindi ka humahangos at pati yung mga organizers kasi mamumblema pagka hindi ka na nila nakita kasi nakakommit na sila siyempre sa mga participants. Ayun po, nagkaroon ako ng ganong para sa akin na trauma ako dahil hindi ako na-satisfied doon sa aking na-late ako at siyempre pag na-late ka, no, hindi ka nakahanda. Marami ka pang dala-dala mo pa yung mga visuals mo, marami ka pang gagamitin mga gadgets na kailangan mo sa seminar. Hindi lang basta tatayo tayo doon. Kaya napakahalaga po maaga. No? So ko doon na siguro dahilan sa after retirement, hindi na ako medyo naging sanay o maagap. Pero na-overlook ko talaga yung time. Kaya yun ang isa sa mga regrets ko nung time na yon na nasira ang aking reputasyon, ang identity, no, ibig sabihin na-conscious tuloy ako sa akin na I have to kahit papano hingi ka ng konting paumanhin, di ba? Napakahirap yung hingi ng paumanhin, no? And then wala namang naging problema sa seminar, no?
it went on, talagang successful naman po. Kaya lang pinoblema ko no'n yung naging identity ko sa kanila, yung isip nila sa akin. Kasi napakaano po yan sa mga napakahalaga po yan sa mga ah, speakers, yung mga o lecturers na dapat on time ka kasi that's part of professionalism. Ayan po yung standard talaga yan ng mga professionals. Kaya nung time na yon medyo nanibago ako at medyo naapektuhan ako nung ano ko. Pero it went on smoothly. Nagpapasalamat naman ako sa Panginoon. Except nga po yung aking pero naisip-isip ko itong after that, bakit ba ako kailangang mamroblema sa magpa-impress? Ano ba talaga ang ko? Sincere naman ako sa aking ginawa. Pero parang iniisip ko yung iniisip na ibang tao. Okay? Ayun po ang nagiging problema ngayon. Marami pong false identity na ang ating basihan ay yung ating performance. Yung ating, kailangan ma-maintain ko na marunong ako. Kailangan ma-maintain ko na magaling ako magsalita. Kailangan ma-maintain ko na dress ako. Marami kang dapat na ipa-impress, di ba? Ibig sabihin, ang identity ba? Okay, ang tanong po, ang identity ba nakabase? Ang ating bumang identity nakabase po doon sa ating performance. Although, of course, ayun naman kasi ang nakikita nila, ayun talaga ang manifestation. Pero hindi dapat yun lang ang ating basihan, okay? Sabi rito, the danger of false identity, sabi, are limitless and easy to embrace. Kahit sino pwede magpa-impress o gumawa ng kanya-kanya identity, di ba? Kaya minsan may mga tayo mga tao na kilala na na-identify sila sa pagiging maganda magsalita, na-identify sila sa pagiging maganda manamit, na-identify sila sa pagiging matulungin, philanthropist o mapagkawang gawa, na-identify, ganun. Pero may danger nga raw yun. Because the world tells us that we can embrace any identity we want. Tayo nagde-decide. As a result, we settle on identities usually based on our performance. Doon sa ginagawa natin at doon sa gusto nating ipakita sa mga tao. Successful, competent, popular, magaling ka sa ganun, popular siya sa ganun. Ayun po ang danger daw. Ano ibig sabihin? Yung danger nun ay hindi stable. Ibig sabihin, pwede mabago, hindi mo magawa. Katulad nga yung gusto ko maging reputasyon ko, professional ako, maaga ako dumating, hindi ko magawa, nagka-aberya. So, most of the time, we're able to maintain these false identities. Kaya, meron tayong sarili nating standard na ito yung gusto kong mapakita sa mga tao. Kung minsan, hindi yun ang totoo natin. Ibig sabihin na yun ang danger nun. Ibig sabihin, pakita lang po yun. Di ba? Marami tayong alam dyan na pag nasa harap ng mga tao, nasa harap ng publiko, ang ganitong kanyang image, pero yung totoo pala, malalaman na lang natin, hindi pala siya yung totoo. Kaya, napakahalaga sa atin po, na ma-identify natin ating core identity. Ayan yung core. Yung pinakatunay, yung pinakapuso o anong tawag diyan? Pinaka-authentic, pinakatunay nating pagkakakilanlan. Okay. At dito nga, sabi rito, the solution is simple. Embrace our core identity as a child of God. Tandaan natin yun. Tandaan natin sinimulan. Tayo ay nilikha ayon sa likas nating Diyos. Tayo po ay ginawa na meron tayong karakter ng manlalalang.
Meron tayong kaisipan, no, na katulad ng kaisipan binahagi sa atin nating Diyos. Kaya dito po ay anong identity ang challenge kasi sa atin ngayon? Ano po ba ang inyong identity ngayon na pinakikita? Base po ba 'yun sa gusto nyo o base sa kalooban o yung itinuturo sa atin ng banal na kasulatan na tayo ay mga anak ng Diyos? Ayan po ang napakahalaga. Kaya if we are a follower of Christ, our core identity is that we are a child of God, of course. At alam po ba ninyo, kung babasahin nyo yan sa Ephesians, aklat ng Ephesians 1-5, kung may banal na kasulatan po kayo, pwede po ninyong basahin in your own personal and your own time po. Ephesians, taga-Epeso 1:5-6. Ano ibig sabihin yan? Taga-Epeso sa New Testament po, chapter 1, verses 5 and 6. Pwede po ninyong pag-aralan personally yan. Ang sinasabi po dyan, we were chosen by God from the beginning, even before the foundation of the world. Ang Panginoon po ang pumili sa atin. Ibig sabihin, ayun yung identity na pinili tayo na para tayo ay tawaging kanyang anak. Ayun po. Kaya kapag ganun po yung ating identity, okay, ay bilang anak ng ating Diyos, kinakailangan, ayun po yung dapat na makita sa atin. Di po ba? Tama po ba? Kaya napakahalaga po yung ating identity. Ano po ba ang nakikita ngayon ng mga tao sa atin? Anong nakikita o anong pinakikita natin? Ayun po ba yung pag-ibig na nagmumula sa ating pag-ibig sa Diyos? O yun po ba yung ating katapatan na gusto, no, na pagiging tapat natin gaya ng katapatan ng Diyos sa atin? Ayun po dapat ang mga identity natin ngayon. At alam natin, no, na hanggang ngayon, kaya tayo ngayon naririto, patuloy pa rin po tayong tinatawag na nakikipagbuno o naglalakbay, nag-journey tayo para muling maibalik sa atin yung nawalang image o identity na binigay sa atin ng Diyos nang lalangin niya tayo. Ayun po. Kaya napakahalaga po na if we are a follower, dapat makita sa atin din yung likas at karakter ng Diyos. According to the good pleasure of His will and to the praise of His glorious grace and lavish on us by the beloved one. Ibig sabihin, ang atin dapat identity rin, maipakita din natin, no, sa mga tao na tayo ay nagmamahal sa ating Diyos, na ating manlalalang. Kaya ang ating ginagawa ngayon ay pagpapabalik. Ito, tandaan natin yan. Ayan po yung ginagawa natin, yung pagpapabanal. Ayan po ay para maibalik po. Kasi ayun po yung layunin ng ating Panginoong Hesus. Kaya siya nagkatawang tao eh. Para nga mabawi niya tayo. Maibalik niya sa atin yung magandang imahen na ibinigay niya nung tayo'y kanyang nilalang. Ayan po. So sana po ay isipin po natin ngayon yung ating buhay, kasi napakahalaga po yan ang ating reputasyon, no? Ating pagkakilanlan sa atin ng mga tao. Dahil tayo'y anak ng Diyos, kinakailangang makita din ang larawan, no, ng Diyos na kanyang ibinigay sa atin mula pa ng pasimula. Kaya tayo po ay sinasabihan, your core identity is that God chose you. Ayan, tandaan po natin. Pinili po tayo, no? Tayo po yung crowning glory of creation. Wala pong piniling ibang nilalang ang ating Diyos, kundi tayo nung ilalang niya sa libutan. At tayo ang binigyan niya ng
glory and honor at tayo yung ginawa niyang counterpart o kasama niya o dahil tayo steward o katiwala niya para alagaan ang kanyang creation. Para mahalin ang kapwa, mahalin din ang ating environment. Ayan po. Kaya sabi rito, not only that, sabi rito, okay, that our standing with God isn't based on our performance. Hindi po yun, yung ating identity, hindi po yun sa ginagawa natin. Hindi po. Kinakailangan po, sa bagay, lahat po na mabuti natin ginagawa, galing din po yun sa Diyos. Kaya kung tayo'y mabuting tao, kung tayo'y tapat, matulungin, mapagkawang gawa, maawain sa kapwa, tapos marunong, lalo tigit sa kanyang mga salita, ayan po, ay galing din, biyaya yan ng ating Panginoon. Kaya mayaman po biyaya ng Panginoon. Hindi po natin kailangang magkunwari o hindi po natin kinakailangan magpa-impress sa mga tao. Tayo po ay nilikha ng Diyos na perpekto, na may mabuting pinagmulan. Ang pinagmulan po natin ay talagang ang ating Panginoon. Pinagmulan natin ay hari ng mga hari. Kaya tayo pong lahat ay mga mga tawag natin royal blood. Kasi ang ating pinagmulan ay ang Diyos. No? Kaya na hari ng buong sansinukob. So, to be a child of God, ano sabing ganon, means that we enjoy an intimate and affectionate relationship with God. Tandaan po natin yan. Ang identity po natin, tandaan po niyo, 4 yan. Una, gusto ng Diyos, ma-identify natin na kilala natin siya. Okay? Ayun po yung basehan natin ang ating reputasyon. Kilala natin ating Diyos. Pangalawa, naiintindihan natin ating Diyos dahil pinag-aaralan natin siya, kinikilala natin siya, kilala natin siya. Dahil lagi natin siya nakakasama at alam natin na kailanman na hindi tayo iniiwan ng Diyos. To know Him. Pangalawa, wants us to understand Him. Pangatlo, gusto ng Panginoon magkarelasyon tayo sa Kanya. At ang pang-apat, ito po yung ating dapat na gawin. God wants us to respond. Kasi bawat relasyon po, mahalaga po, lalo sa komunikasyon. Wala pong komunikasyon pag walang response. Ibig sabihin, wala tayong mensahe na papadala pag hindi tayo sumasagot at hindi tayo nagre-respond. At ang response po natin ay yung pag-ibig natin sa Kanya. Ang response natin ay yung pag-ibig niya, ibabahagi natin sa kapwa. Yung response natin na natanggap natin biyaya niya, ibabahagi din natin sa kapwa. Ayun po ang response natin. At kung paano niya tayo minahal, dapat purihin natin siya. Ayun po yung mga response sa kailangan natin, Panginoon. Kaya, we must find our core identity nga in who God says we are. Sapagkat tayo'y nilikha ng Diyos ayon sa Kanyang wangis at ayon sa Kanyang panukala at layunin. At bagaman nawala na po dahil sa kasalanan, nabahira na yung ating perfect nature during creation, ng pasimula, ay nais ng Diyos na ibalik yan. Mabalik yan. At ayan po yung kanyang naging mission kung bakit siya ay nagpunta, for the first time, nagkatawang tao para maranasan niya ang naranasan natin at maituro niya kung paano tayo magiging kagaya niya. Ano pong naituro niya? Na bagamat naging tao siya, tandaan po natin, hindi po siya nagkasala. Kaya rin po natin gawin yun. Kaya yung incarnation o yung pagkakatawang tao, yung pag-incarnation natin, Panginoong Hesus, ayun po yung kanyang daan para maibalik sa atin ang nawalang imahen o nawalang identity natin nang tayo'y kanyang likhain.
Sana po ay meron tayong natutunan sa ating pinag-usapan ngayon. Pagpalain po tayo natin, Panginoon. Magbabalik po ang simula, Usapang Senior. Have faith when you speak to the Master. Prayer is the key to heaven, but faith unlocks the door. Patuloy po kayong sumusubaybay sa programang Simula, Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios at tayo'y nais kong anyayahan na kayo sa ating prayer time. No? At nais ko pong muling banggitin at ulitin natin yung ating list of requests sa ating prayer. Kaya nais ko po kayong hilingan ngayon na sumandali tayong manahimik at o kaya tumigil sa ating ginagawa para po sa ating panalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpalang Diyos na mapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan magpakailanman sapagkat ang lahat ng karunungan, lahat ng kagalingan, at lahat ng kapangyarihan ay mula sa inyo. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagkupkop sa bawat sa amin. Araw-araw nararanasan namin ang inyong pagpapala, ang buhay at kalakasan na patuloy naming nararanasan, ang inyong mga biyaya, ang inyong kabutihan sa bawat sa amin, ang aming mga mahal sa buhay na patuloy naming nakakasama at patuloy na mga kaibigan namin na aming nakakasalamuha. Maraming salamat po, Ama, sa lahat ng inyong kabutihan at pagiging tapat sa bawat sa amin. Sa oras na ito, nais din namin hilingin na maging karapat-dapat kami sa inyo sapagkat marami kami mga pagkukulang at pagkakasalan na gawa sa tuwi-tuwi na. Subalit, alam namin na kapag kami lumapit sa inyo, kayo ay laging tapat na kami patatawarin. Patawarin po kami sa lahat namin mga pagkakasala at pagkukulang sa isip, sa salita, lihim ano hayagama. Tulungan kami na lagi naming isa isip at isa puso ang inyong pangako sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan hanggang matapos ang sanlibutan ito. Kaya sa oras na ito, Ma, narito po ang aming mga kaibigan, mga kababayan, mga kapatid na patuloy na humihiling ng iyong kagalingan. Maraming salamat po. Sa ngayon po ay nakakaranas sila ng inyong pagpapala at biyaya dahil nakakaranas na sila ng mabubuting pakiramdam. Subalit hinihiling pa rin namin, Ama, na sana ay magpatuloy ang kanilang kagalingan. Nais namin dalangin si Waylene Lorenzo, ang aming kaibigan si Gemma Molina, si Baby Sian Lamar, gayon din si Nelson Ganyola. Ama, inyo pong alalahanin si Lucy de Guzman at ang magkapatid na si Samantha at Jordan Ocasla. Gayon din si Maricar Bartolome. Ama, ikaw nakakaalam ng kanilang mga kalagayan ngayon at mangyayari nawa ang inyong kalooban sa kanila kung ano man ang inyong panukala sa kanila. Nananampalataya kami na ang lahat ng inyong gagawin sa kanila o naman ang kanilang mararanasan ay ayon po sa inyong kalooban. Tulungan din ang kanilang mga mahal sa buhay, bigyan ng kapayapaan ng kaisipan at higit sa lahat, kagaangan ng kalooban upang sama-sama nilang pasalamatan kayo at maranasan ang inyong pakikisama. Nadalangin din po namin ang gawain ni Magdalena Ferry at Bobot Delgado, ang kanilang mga crusade at evangelism. Samahan po sila ng inyong banal na Espiritu. Nawa, bigyan sila ng mabuting pangangatawan, mabuting kalooban, mabuting kaisipan
nang patuloy nilang may bahagi ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. At tulungan din ninyo si Jerome Dotimar, ano man ang kanyang karamdaman naman. Ikaw po ang tangi niyang pag-asa. Kaya hipuin nawa siya na inyong kamay ng kagalingan. Gayun din, nais kong idalangin si Ver Arrogante sa kanyang mga nararanasang mga pagsubok sa buhay, gaya po ng iba namin at lahat na kami ay merong mga pagsubok, subalit ikaw lamang aming pag-asa, ikaw lamang aming hantungan, at ikaw lamang aming kaligtasan. Tulungan po kami. Gayun din ang Bayoyong Basista SDA Church sa Pangasinan. Panginoon, ang iglesyang ito ay muling gumangon at muling nanampalataya sa inyo. Kaya nais namin, Ama, bigyan ng sila ng puspusin sila ng inyong banal na Espiritu nang sa gayon ay patuloy silang manampalataya, sumikila, at higit sa lahat maibahagi ang inyong kaligtasan sa kanilang mga kapwa. Marami pa po kami, Ama, na mga pangangailangan, subalit alam namin na ikaw lamang po ang nakakaalam na makabubuti sa amin. Kaya itinatagubilin namin ang lahat, Ama, sa inyo. Mangyayari nawa niyong kalooban. At ang lahat na ito'y hinihiling namin at inaasahan namin tatanggapin alang-alang at hindi sa aming kabutihan, kundi dahil sa pag-ibig na aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pagsasama-sama ngayon at nais ko po kayong pasalamatan at na naging bahagi kayo ng aming programang simula. Usapang Senior tuwing Huwebes at Linggo, 10 to 11 a.m. dito lang sa AWR 89.1 FM. At nais ko pong ulitin, mahalaga po ang ating identity o pagkakakilanlan at ang tunay nating identity ay ang ating Panginoon. Sana po ay makita ang kanyang larawan, ang kanyang likas sa atin. At nais kong pong pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng ating programa, lalo tigil si Pastor Nerio Carranza, ang ating pong AWR station manager. At gayon din si Andy Joaquin, maraming salamat. Si Jonah Bayog, Wilmer Estrito, Reza Nabor, at Irina Sidao. At higit sa lahat, maraming salamat po. Huwag po kayong ibig sabihin, don't miss our next episode po, Huwebes at Linggo, 10 to 11. At ako po, ang inyong kaibigan, Doc Rome Barrios, ang nagsasabing, ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay bago tuwing umaga. Lahat tayo may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang umaga po. Hanggang sa muli, God bless everyone. See you again. Payapang kapaligid